mag-jump sa sasabing ako mag-stop. Okay, 1, 2, 3, go! Let's go sa
Sunod ay group 5. Ginoong Peter Luna, ano mo ba ang presenta? Ginoong larawan at salitang So, maraming salamat sa inyong mga sagot. So, bago tayo po sa ating formal na talakayan ay akin po na isa-summarize yung mga sagot nyo. At yung mga sagot nyo ay tama. Ngayon, dito tayo sa migration. So, tama yung sagot nila, no? Na may mga tao na mga migrant. And dahil dyan, ay baliktad ito sa migration. Dahil ang migration ay ano ngayon sinabi mo? Jessa? Tungkol sa migration. Ganun ba may short lang? So, there are two types mo, like we have the internal and international, which is internal is within the country or international is outside the country. And there are reasons or like matawag na siya ng migration, like there are voluntary, which is there are opportunities, like for example, kung future teacher man na school, kung mag-good abroad, so consider that as voluntary migration if we're settled na for good dito. And we have the forced migration, which is due to mga conflict, wars, or any reason na somehow force mga tao to migrate. And the, what else? That's all. Okay, maraming salamat. So, tama yun ay ang migration ay ang moving from one place to another. And if mapapansin nyo sa panahon natin ngayon na tayo ay naghanap sa globalisasyon, ay malala yung migration natin ngayon at majority sa ang dahilan ay
natin na pag may trabaho, may pera tayo, may pera tayo kikitain na makakatulong sa ating sarili, na panggasto sa atin sa parang araw-araw, sa mga pangangailangan natin at mga gusto sa buhay. At makakatulong sa dito, hindi lang sa ating sarili o sa ating pamilya o sa ating paligid, tulad na sa paglago ng ating ekonomiya, sa pagbibigay sa pera o tulong sa mga individual o sa ating pagpunta sa ating kawabuhay. Kung walang labor, hindi ka nagagawa ng pang-ekonomiya tulad ng pagsasaka, pagmamalo, pagmura, edukasyon, pangangalaga, pagpulsugan, at kalakalan. Dito sa ating box, makikita nyo ang iba't ibang labor. Maaari bang mamili kayo isa dito at bigyan nyo ito na paano sabing ito ay isang labor talaga sa paano paraan nyo ito masasabi. Magbigay kayo ng number, give me a number, give me a color. Pakita mo sa iba. So I consider this one na labor, ano siya, factory, factories siya, which is not mga factory worker area. Okay, tama yung sagot na isang labor ang factory. Kasi tulad na sinabi kanina na ang isang magagawa ang magpapatakbo sa isang factory, kundi ang kanilang labor na nakakatulong sa pag-unlad sa pagpapatakbo nito. Tulad naman ay, so may mga uri ng labor force. Definition ng labor force ay maaari ko ibagay sa atas sa kasanayan, pagsasabi ng edukasyon. Tulad na nasabi kanina, may dalawang uri ng labor force. Una, ang skilled labor force at ang labor next. Unskilled labor force. Ang skilled labor force, especially lalo kaalaman, formal na edukasyon, professional na pagsasanay, sertifikasyon o lisensya. Ang kanilang trabaho ay kadalasan na kailangan ng pagpunta sa problema, teknikal na kausayan at mataas na antas ng responsibilidad. Halimbawa nito ay guro, inhinyero, nurse, arkitekto, ay professionals, accountant, technicians. At kapag sinabi na ating unskilled labor force, ang mga unskilled workers ay gumagawa ng mga trabaho na kailangan ng kaunting formal na edukasyon o pagsasanay at kalitang maraniwang maasa sa pisikal na lakas o batayang kasanayan. Marami sa kanila ang natututo sa mismong lugar ng trabaho. Halimbawa, sa construction worker, factory worker, vendor, janitor, at helper. So, babalikan natin sa skilled labor force muna ang mga halimbawa nito ay mga guro, inhinyero. Specifically, makikita dito ay may specific specialization sila. Ito, specific work. For example, pag sinabi natin guro, di ba, makikita natin ang field of specialization nila ay sa education sector. Makikita natin na kailangan nila makagraduate ng 4-year course, bago na nito makagraduate ng elementary high school, makakuha ng diploma and specialization course nila and then licensure. And then, makikita natin din ang specialization nila ay ang pagtutupo kung saan magbigyan nila ng diploma, certification, and then ang sasunod naman halimbawa ito sa unskilled labor force, ito natin kung halimbawa ito sa pagsasaka.
dahil mas nakikita nila ang kanilang mga pangailangan sa edukasyon, healthcare, transportation, at kahit anong kain at tutunan na paglalagay. Kadalasan kami nandito ang unskilled at semi-skilled workers, pagkabat hindi naman tinawag professional para sa mga nakarin. Ang sunod naman ay ang external revision or international revision. Kung kaya maglipat ng mga tao mula sa isang bansa patulong sa iba.
So, limitation lang ng internal is provided opportunities pero limited siya given compared to the outside na mga countries which is ang mga borders. So, ito lang ang limitation which is although the opportunities will be given enough to provide sa inyo mga kayo. So, ito siya, murag ma-compare na based on my opinion naman, wala makita na limitation sa internal compared sa external. Okay, tama yun. Maraming salamat, Pinong Nikon. So, maaari natin siyang bigyan ng isang masigabong palakpakan. So, sa susunod, Group 3 ay Skill labor. yeah, minutes. Mag-isip ka. Okay na. Bawal Pinong George. Okay, in 3, 2, 1, action. Terminal sa Stop, bilis mo yan. First word, one word na. terminal sa kasya. Invitation. Tuloy. In a word, one word. Puerta, hindi kayo puerta. Pablo. Siguro, dahil
Okay, tama yun. Dinote na. Maraming salamat. So, ang unskilled labor force ay ito ay karaniwan na umaasa sa physical na lakas at batayang kasabihan. So, tama yun, no? At usually kung ito ay isang unskilled labor, ay natutukuhan ito sa mismong lugar o trabaho nila. So, sa susunod at next group, group 4, Factory workers. Manufacturers. Labor. ay sabihan Sino na ginagawa niyo? External.